Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po ang araw nyo kahapon? No? Sunday. Yung pa po ba sa inyo? Kapag shopping na, handa na, paunti-unti na po. Unti-unti na lang. Ay, ano na po. Magdidesperas na siya buena na po. No? Excited na rin po ako na makita mga pamilya namin. Kasama namin sa bahay. Pero ngayong umaga po tayo po'y may pag-aaralan, isang magandang paanyaya ng Panginoon. Alam naman po natin, ito siguro ang isa sa pinakabising buwan sa isang buong taon. No? Ang Disyembre, daming ginagawa, daming kailangan asikasuhin, daming kailangan tapusin bago magtapos ang taon. Kaya may paanyaya ang Panginoon sa atin. Kaya bago po ang lahat, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat Panginoon dahil kayo napakabuti, napaka mapagmahal sa bawat oras ng buhay namin. Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Kamusta po kayo ulit? No? So magandang umaga po sa inyo. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay magagaling po sa Mateo chapter 11 verse 28. At sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. No? Pagmulat po natin ang ating mga mata sa umaga, madalas na pumapasok agad sa atin ang isipin at ang mga alalahanin, no? Mga trabaho, responsibilidad at problema siguro, no? Ang dami ng ating iniisip at ginagawa. Hindi nakapagtatakang nakakaramdam tayo ng pagod bago man magsimula pa ang araw. Yung iba nga po sa inyo parang kakatulog lang. No? Ngunit may magandang paalala ang salita ng Diyos na binasa po natin kanina. No? Hindi natin kailangan dalhin ang bigat ng buhay mag-isa. Kasama po natin siya. No? Sa Mateo chapter 28, chapter 11 verse 28, sinasabi po ng Panginoong Hesus na lumapit kayo sa Kanya, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan sa inyong mga pasanin at bibigyan kayo ng Panginoon ng kapahingahan. Ang panyayang ito ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na kapahingahan, kundi sa mas malalim na uri ng kapahingahan, kapayapaan ng puso at isipan. Ang salitang lumapit ay nagpapakita ng pagkilos sa ating bahagi. Kumbaga, kailangan natin lumapit. No? Ang Diyos ay laging handang tumulong, ngunit kailangan nating pusang loob na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala. Maaari nating dalhin ang ating mga pasanin sa paanan ng Panginoon at hayaan siya ang magbigay ng lakas at aliw sa atin. Napakasarap sa pakiramdam na ang Panginoon na may hawak ng lahat ay nag-aanyaya sa ating lumapit sa Kanya, no? Na kusang loob, buong puso na lumapit sa Kanya lahat ng napapagod, no? Kaya ngayong bago magkapaskuhan, alam naman po natin na maraming iba po sa atin may problema, marami pong iba sa atin napapagod sa ginagawa nila. Pero sa tuwing naalala po sana natin to or nangyayari po sa atin to, handa tayong lumapit ng may mapagkumbabang puso sa Panginoon at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Yun po yung pangako niya. Bibigyan niya po tayo ng kapahingahan na hindi lang pang-physical, kundi sa spiritual natin. No? At sa puso natin, no? Kaya mga tanong po na pwede natin pag-reflectan ngayong umaga. Ano mga sitwasyon na alalahanin ang nagpapabigat sa iyong damdamin at isipan ngayon? Pangalawa, paano mo naririnig o nararamdaman ang paanyaya ng Diyos na lumapit sa Kanya at ipagkatiwala ang iyong mga pasanin?
Pangatlo, ano ang maaaring gawin mo ngayon upang maranasan ang kapahingahan at kapayapaan na inaalok mo? Ang totoo diyan, sa bawat tanong, nandiyan po yung sagot. Kaya ngayong umaga po ito, mag-reflect po tayo marahil pwede tayo mag-pause ng sandali. Tanungin natin ang ating mga sarili. Mag-reflect tayo sa kabutihan ng Panginoon at sa Kanyang Panginoon. Okay po? No? Paalala po, ngayong umaga, ang ating Panginoong Diyos ay hindi ang ating Panginoong Diyos ay na nagmamalasakit sa tuwing tayo ay magtitiwala sa Kanya, mapapawi ating mga pangamba at magkakaroon tayo ng panibagong lakas upang harapin ang araw. No, huwag po tayo matakot lumapit sa Kanya. Libre lang naman po ang paglapit sa Panginoon. Wala naman po tayong babayaran. Wala po tayong kailangan gawin. Wala po tayong kayang iambag. Dahil ang Diyos na may hawak ng langit at lupa, ang may-ari ng buong mundo, ang Diyos na nagmahal, ay inaanyayaan ka na lumapit sa Kanya at bibigyan niya kayo ng kapahinga. No? Kaya sa pagtatapos po ng ating pag-aaral ngayong umaga, hayaan niyo pong manalangin ako. No? Manalangin po tayo. Panginoon, sa araw po ito, nilalapit po namin sa inyo ang lahat ng aming alalahanin at pagod. Tulungan niyo po kami magtiwala sa inyong mga plano at tatanggapin namin ang kapahingahan na inaalok mo. Bigyan niyo po kami ng lakas, magpatuloy ng may kapayapaan sa aming puso. At ngayon, Lord, na papalapit na po ang Kapaskuhan, hindi man po namin aminin, kami po ay napapagod, nahihirapan sa preparation, marahil ng iba po sa amin pinagdadaanan. Lord, kayo po ang magbigay kapahingahan sa bawat isa. Kayo po ang magbigay ng lakas, Lord, no? At ma-celebrate po namin yung totoong meaning po ng Kapaskuhan. Hindi lang po sa kakain namin o sa regalo pa natanggap namin. Kundi kayo po mismo, Panginoon, ang ma-celebrate namin. Kaya salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong awa sa amin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, no? Good morning po ulit sa inyo. Huwag po kayo masyadong magpagod, no? Kung napapagod man kayo, lumapit tayo sa Panginoon. Kita-kita po tayo mamayang gabi. God bless you po.